Mga brad, ito pala yung ah, project ko na sinusubok ko kung paano, parang research ito, itong ah, red Moroccan na dragon fruit. Last year na mga to, 4 lang. Ngayon, mahigit na 20 itong next year. So after 3 years, nakikita ko na kung talagang productive. Kasi ang dragon fruit, up to 15 years ito na namumunga ng tuloy-tuloy. Pero yung term 10 years, yun ang pinaka-productive niya. Kaya kailangan paayos yung pag-research. Sa ganun, ito sinasampul ko lang para after 3 years, ililipat ko sa mas malaking area. Kaya ganyan. Sinusubukan ko muna dito. Dalawa sila. Ito yung isa. Ito naman, Vietnam White. Kaya lang ito, after 2 years na ngayon, isa pa lang namulaklak. Ito pa lang. Ito pa lang siya. So siguro ito, nang nabili ko, bata ito. Kaya hindi kaagad namunga. Hindi katulad ng isa, yung Red Moroccan. 1 year lang namunga na. Ito 2 years na, ngayon pa lang namunga, isa lang. So, at saka itong Vietnam White, mahina sa init. Kailangan talaga ang shade. Hindi katulad dun sa isa, yung Red Moroccan, matibay sa init. Ito, marami ang na-damage. So, ito kung maglilipat ka, kailangan merong isi-shade mo talaga. Pero maganda ang kinalabasan ng kanyang bunga. Maganda, palagay ko, masarap ito. Kaya, yun mga kablads, tuloy-tuloy lang ang pag-observe ko, ang research ko dito sa dragon fruit. Kasi kung marami ka agad ang i-invest mo na cuttings na dragon fruit, eh baka masira lang ang pera mo kung hindi naman mamumunga. Kaya kailangan subukan muna sa isang area kung maayos, doon ka na maglilipat para hindi ka talo. At mapapag-aralan mo pa na maayos kung paano talaga mag-manage ng dragon fruit. Nakatulad ito, kailangan backyard ka muna para makita mo talaga ang problema, yung mga putchay, mga diseases niya, kung ano yung mga sakit na dumadapo sa kanya. So, yun lang muna mga brad. So, sa susunod, yung mga guwaba ko na naman, yun ang ayusin natin.